I don't know how to deal with this situation. Kung nakikinig sana si President Bongbong Marcos ngayon, I am appealing to you, Mr. President, please, listen to these people. Mr. President, sana ibalik mo ang buhay nito mga tao na ito to normal, not only to the QJC members, but also to you policemen. Galing pa ito sa ibang region na ilang araw na dito, walang matinong higaan, walang matinong kain, walang matinong tulog, walang matinong ligo. I am appealing to you, Mr. President. Please act on this. Huwag ninyo isara yung utak ninyo para mahuli lang si Pastor Kibuloy. You are willing to sacrifice everything. That's only an appeal. I hope you are listening. So again, I'm throwing back to you the question. How long do you intend to stay there? Sir, same with the commitment earlier. We won't stop until we arrest Apollo Kibuloy, sir. We believe he is in KOJC compound and we will look for him. If only the KOJC members will cooperate with us, leave us alone what we are doing, we're not hurting them. We're not hurting them. They are the ones impeding us. We want to go into a building, why impede us? Stay away. It's not you that we're targeting. We are looking for Apollo Kibuloy, Crescente Canada, Ingrid Canada, Sylvia Simanes, and Roy. What's the first name? Roy. Jacqueline Roy. Those are the peoples that we're interested in. We're not interested in Dr. Badoy. We're not interested in Marlon Acobo. We're not interested in Banat Bay. We're not interested in anybody except for the five. Let us look for them freely in these areas. They say that these are sacred grounds. We see that anyway, sir, this is really of no point of debating, considering that the court order still subsists, and it will be a great dereliction of our duty if we will stop and we will not comply with the court order. We have positive information that Mr. Kibuloy is in the compound, and you have seen the challenges that we faced in the past 13 days. And of course, I would like also to, pasensya na po kayo, dahil kung isa lang talaga, there's only one person who can end this all. The Son of God. Claiming to be the Son of God. Kasi nga naman, ang Son of God, nakilala ko, na nabasa ko sa libro, nagpapako sa krus para sa kanyang mananampalataya. Sana naman itong Son of God, sa ngayong ito, can take the kajals, hindi niya kailangan magpapako sa krus. You are also a son of God. I am also a son of God. Everyone here is a son of God. A daughter of God. You did not emphasize that. Everyone is. Lahat tayo dito, anak ng Panginoon. Sir. And also, sir, may I take this chance? Okay. Maybe the KOJC has the impression that I take joy and pride in doing this. Pride maybe because I'm doing my job, but I don't take any joy in this. My children are harassed by KOJC. They know my house. They've been delivering vegan chicharon in my house in Marikina during the time that the SMNI franchise was revoked, and the reporters were turned to sellers and fundraisers of sacks and sacks of vegan chicharon. I've been buying from them. I've been supporting them. They're my friends. I don't take joy in this job, sir. It's just because I took the oath that I'm doing this to the end. May I say something, sir? Yes, go ahead. I can see, General Torre, that you do not take any joy in this, and that you're saying that it would be a dereliction of your duty if you do not implement the warrant of arrest. But on the other hand, I would like to emphasize that this, in the exercise of your duties,
This constitutes a rape of the constitutional rights of other people. The right to religious freedom, right to education, right to life, liberty, and property of third persons who are not part of this warrant of arrests. As my teacher said, your right to wave your hand ends where my nose begins. And so many noses have already been broken. Specifically, the noses that refer to the Bill of Rights. Thank you, sir. Thank you. Again, sinabi ko na yan sa'yo kanina, General Torre, na in the performance of your duty, you are willing to sacrifice all the rights that as stated by Attorney Fuentes. Ako lang ko sa mga bata, nag-aaral, sila, yung kanilang religious duties, religious ceremonies ay na-impede. So, hindi ko ang hirap i-justify. But then, we are going nowhere in this hearing if we cannot reach to a settlement. Wala tayong magawa dito. So, my colleagues, you want to comment, ask questions? It's already 8:31. Maraming salamat po, Chairman. Marami po akong gustong itanong pero kanina pa po ito. Pero Please, Be available. He with could, the indulgence of Senator Apo, sige po. Padilla, alam mo ma'am, ako, lumaki ako dito sa Davao, second lieutenant pa ako pag-graduate ko sa PMA. Pero kinasanayan ko na yung human rights, Commission on Human Rights. Napatay namin yung NPA. Ngayon, kinahapunan, may statement na kaagad yung human rights na yung ginawa ng mga PC ay hindi ba katarungan? Binayulit yung karapatan ng mga hindi pa nga niya sasabihin na NPA, kundi yung mga tao, mga makakaliwa o ano ba yung mga militante, pinatay kaagad. Alam mo, nangyari ito umaga, pagkahapon may statement na kaagad ang human rights. I don't know bakit you're holding your punches as far as this issue is concerned. Your Honor, naglalabas din po ng statements ang So what aking statement provision. have you done So far, as far as this issue is concerned? we have always reminded both sides po, especially the PNP, to observe the maximum tolerance, as well as when they conduct or the implementation of the service of warrant, to observe also that they will be able to... Yung namatay, yung may namatay tayo na So isang namatay po, Your namatay. Honor, it's still part of the ongoing investigation po. Katagal na investigation yan. Ilang I will take that into, I will refer it to our central office. Apo ma'am, kasi para po sa amin, ayaw na po namin mag-escalate pa ito. Kasi kung titingnan niyo po, parehong side, medyo kami po dito sa harap, nararamdaman na po namin talaga yung tension. Sana ma'am, kayo na lang po ang maging referee. Kayo na lang po ang bilang kayo ang nasa human rights, sana po kayo po ang manguna at magsabi sa amin kung paano ba natin ito madi-de-escalate. Kasi hindi po natin to pwedeng pabayaan na ganito. Kasi nakita niyo naman po may video yung isa. Pag pinabayaan po natin ito, nakakatakot po ito ma'am kung magkasama po tayo kanina, nakita niyo naman po. Para po sa akin, napakahalaga po ng papel po ninyo. Sana po ay kaagad magawa po ninyo. Yes po, Your Honor. We will take that po in consideration po talaga. At amin pong ipapaabot din po sa aming central office for their guidance din po. Thank you po. Maraming salamat po. May tanong lang po ako sa ating mga bayaning kapulisan. Sir,
Alam niyo po, ako po ay tunay na tagahanga ng kapulisan, lalong-lalo na po kapag we walk the extra mile para ma-serve po ang justice. Ano po, ako po dyan talagang tagahanga po ako niyan. Opo. Ako po ay naniniwala na kapag ang kapulisan natin nagpatulog-tulog, wala po talagang ma-serve na justice. Meron lang po akong mga mabilis na katanungan lang po. Una po kay General Torre. Sir, para lang po maging malinaw po sa lahat. Bali, sinasabi niyo po na wala pong expiration ang warrant of arrest. Tama po ba? That's what I believe, sir, and that's what the past president of IBP had already discussed in an extensive interview with an ANC program that I just forgot right now, sir. Opo. Bali po, sir, yung pong pagsaserve ng warrant po sa loob ng KOJC, wala rin pong expiration yun. Magkasunod, magkapatid po yun. Po. Yes, sir. Opo. Bali po, kung wala pong expiration yung warrant of arrest at wala din pong expiration yung pag-serve ng warrant, gaano po katagal po ang iniisip po ninyo, sir, na pag take over po? Hindi ko po alam po ano pong tamang salita, ang legal na salita doon po sa mga bayani nating pulis na nandun. Meron po ba kayong ideal po, sir, na kung gaano katagal? Isang buwan pa po ba? O In the last Senate hearing, sir, nang mag-dare si Mr. Katiil na i-welcome niya kami with a red carpet, kung legal ang aming ginagawa. And I think up to this point na talagang legal naman ang ginagawa. Ginang pa nga ng CA kahapon ang kanilang mga kung ano mga TPO na hindi naman namin na hindi naman talaga namin ginawa, sir. I actually told them in the transcript of the last Senate hearing, na-estimate ko lang, sir, sa laki ng problemang ito, na I need maybe 3,000 people to search the area for a month minimum, even without the interference. Kasi, sir, talaga namang, kung gagawa naman, ako naman, sir, may ganyang billion, sir, makakagawa talaga ako ng bahay sa ilalim ng lupa na wala ka problema, pera naman, sir, ang katapat niyan. Makakagawa talaga tayo, sir, ng bunker na pwede tayong tumira ng 1 taon, sir. And that is among the recurring information that was given to us by our informants. Pero at the end of the day, sir, I really don't take joy in this job kasi before ako ma-assign dito, sir, commander ako ng isang national support unit. Napaka-peaceful na aking existence. And I really can't refuse and I really cannot go against orders issued against me. So, ito na nga, sir, ang naging resulta. I want this to be finished as soon as possible. Kaya lang, sir, yun nga, every day that passes, naalala ko rin na sinabi ni Senate President Chis Escudero, nakakahiya ng PNP, hindi maaresto si Apollo Kibuloy. So, isa rin yun, sir, sa mga driving forces na kinoconsider namin. so, sir, Matapos ito, sir. sinasabi niyo po, sir, na 100% na naniniwala po kayong nandun si Pastor. Up to this point, sir, wala kaming nakikitang ebidensyang contrary na si Apollo Kibuloy ay wala sa KOJC. Nandiyan sa, sir, paikot-ikot, running circles around us with the help of his supporters. So, kailangan talaga namin, sir, ang search that will be done on our way. And with this, sir, after the Senate hearing, I would like to ask the KOJC to cooperate with us. Otherwise, we'll be using, again, other provisions of the law, like arrest will be harder, sir, because walang katapusan ito. So, will be harder and we'll be ensuring that everyone who obstructs justice will be arrested. On the first day, actually prepared 500 people, 500 arresting officers to effect the arrest. Buti na lang, sir, binuksan nila ang gate. Because we are ready to that extent. May mga prison buses na kaming na-ready, sir. May mga arresting officers ako na-ready, investigators. Ang buong Bagani Hall doon, sir, ay naka-ready ang 50 computer para mag-process na, sir. And we have coordinated with the prosecutor's office na ganito karami ang aming inquest sa araw na ito. And nangyari lang yan, sir, the next day. 20 ang aming naresto. In-inquest namin.
Kinumpiska namin ang 2 crane na inilagay nila sa gitna ng kalsada, 2 ambulance, at 2 wing van. Sana ang aming mahuli, isa lang nahuli namin, ang isa sir ay kanilang itinakbo. Which is okay lang sir. Pero at the end of the day sir, we really cannot abandon the victims of this crime, not only because of moral principles, but of course, we really cannot abandon the service of this warrant because this is an order by a judge and it is legally binding up to this point. Yes, sir. Salamat, sir. Apo, nilirespeto po namin, sir, yung inyo pong ano. So, ayun na nga, napakatindi ng pakiusap na ito ni Senator Bato. Pakiusap pa ba talaga yan? Parang gusto mo nang diktahan ng ating Pangulo. Parang ginawa niyang kabayo sa Divisoria na wag daw. Yan yung ganyan yung tingin, yung diretso yung tingin lang ng kabayo, di ba? Sus Mariosep naman, Senator Bato. Kahit ang Pangulo ng Pilipinas, hindi kayang pahintuin niyang warrant of arrest. Ang kausapin mo dyan yung judge. Yun ang sabihan nyo. Itigil na yung warrant of arrest na yan. Huwag nang huliin si Kibulok. Hayaan na natin si Kibulok. Bayani naman Son of God, di ba? Yun ang gawin mo. Alam nyo, sa totoo lang, nakakadismaya talaga itong si Senator Bato dahil masyado po siyang nagpapakita dito ng pagkabayas, pagpabor sa kulto ni Kibulok. Kitang-kita po, hindi may tatanggi. Kahit saan ako magpuntang live, kahit sa sarili kong live, magpunta ako sa live ng iba't ibang mga channel, magpunta ako sa live ng iba't ibang vlogger, wala po akong makita ibang comment kung hindi. Ang sinasabi, eto pong si Bato de la Rosa ay bias. Masyadong halatang halata po ang kanyang ginagawang pagtatanggol dito sa kanyang kultong Kibulok. Hindi pala sa kanya, sa kulto ni Kibulok. Halatang halata po, sir. Dating pulis itong si Senator Bato, pero parang ang gusto niya yata ngayon ay lumabag sa bata si PBBM. Utusan mo ba naman? Umapila ka ba naman sa isang presidente na walang kinalaman dito sa warrant of arrest ni Kibulok? Ang tanging makakapagpahinto lamang nito ay korte. Kapag hininto ng mga kapulisan ang paghahanap kay Kibulok, makakasuhan ang mga pulis. Lalo na si General Torre. Kapag ipinagutos ni PBBM, huwag niyo nang huliin si Kibulok, itigil na yung warrant of arrest, itigil na ang paghahanap sa KOJC compound. Ang makakasuhan naman dyan, si PBBM. Senator Bato, ikaw yata sarado isip. Ikaw yata ang parang kabayo sa pagtatanggol kay Kibulok. Ikaw yata ang parang sarado ang isip na alam mo dapat, bukas dapat ang kaisipan mo dito sa bagay na ito. Ang punot dulo nito, ang pinakadahilan ng Senate hearing na yan, ang punot dulo, pinakadahilan ng kaguluhan sa Davao City at pagwawala ng kulto ni Kibulok ay wala nang iba kundi ang pagtatago ni Kibulok. Kung lalabas si Kibulok, tapos ang usapan. Tapos ang kahit anumang kaguluhan. Wala nang pulis na pupunta sa KOJC compound. Wala nang pulis na magbabantay sa KOJC. Wala nang pulis na maghahalughog, maghuhukay, maghahanap at maghahain ng warrant of arrest. Bakit? Nahuli na yung pinakapugante. Parang ikaw yata yung parang kabayo na nasarado ang sarado ang isip o utak. Masyado ka, Senator Bato, kung maliit sa ating Pangulo. Ano akala mo? Si PBBM ang may kasalanan nito? Kailan ba nakasuhan si Kibulok? Panahon pa ng amo mong si Digong. Ano na ngayon? Panahon na ni PBBM nang makita ng korte ng DOJ na merong probable cause para magpatuloy ang kaso na ibinasura sa Davao City. Nawala na tayo. Naligaw na ang Pilipino. Hindi na issue ng KOJC to, hindi na issue ng mga pulis to, hindi na issue ng mga senador to. Ang issue dito, may puganteng pastor na manyakol na nangkikiskis ng hotdog kay alias Amanda at sa iba pang mga kababaihan, pati sa mga taga-ibang bansa, ibang lahi.
Yun ang pinakadahilan ng kaguluhan sa Davao City. Yun ang dapat mong malaman. Yun ang dapat mong isipin at huwag kang sarado ang utak na parang kabayo. Huwag kang parang kabayo na merong takip na ganyan, may ganyan na guide sa mata. Para magdiretso lamang ang tingin. Dapat malawak ang pagtingin mo. Buong Pilipinas, pantay-pantay ang mga Pilipino. Hindi yung nakatitig ka lamang kay Kibulok. Pero hindi po naman tanga ang taong bayan. Hindi naman tanga mga Pilipino. Alam na nila kung ano gagawin nila pag nakita nila ang pangalan mo sa 2025 election sa balota. Alam na nila yan. Nakikita na nila yan. Alam na ng mga Pilipino, hindi sila bobot tanga. Hindi sila mga uto-uto na maililigaw ninyo ang issue na ang sisisihin ninyo PNP. Sisisihin nyo si General Torre. Pero ang pinakapunto dito, merong pastor na puganteng nagtatagot hindi sumusuko kaya may kaguluhan. Yun ang katotohanan niyan, Senator Bato. Sana yan ang tanggapin mo. Huwag sarado ang iyong isipan, ang iyong utak, at huwag sarado ang iyong puso sa taong bayan. So paano ba yan? Kita-kits na lang sa 2025 election, mga kababayan ko. Alam nyo na ang gagawin. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayong lahat. Nasa namang panig kayo ng mundo mo. Chup chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.